Papalit ako ngayon ng Iridium spark plug kay Honda Click 125 version 2. Based sa user manual, every 12,000 kilometers kailangan magpalit ka na ng spark plug. Tapos every 6,000 kilometers naman, kailangan mong i-inspect yung gap tsaka yung condition ng spark plug. Kabit natin ngayon to kay Honda Click tapos test ride natin. NGK yung brand na ipapalit ko sa kanya na Iridium. Ito yung code niya, pang Honda Click, Honda Beat pwede. CPR9EAIX-9. 9 ng heat range tsaka yung gap niya. Nabili ko to sa Shopee ng 500 pesos plus sa mismong NGK na store. Kaya legit talaga to. Kung mapapansin nyo, yung dulo niyan, ito yung part niya na Iridium yan. Ang kulay gold na yan. Yan mismo yung Iridium material. Ang kagandahan kasi sa Iridium na material or mga spark plugs, mas matagal siya bago mo palitan. Mas matibay kasi yung Iridium kaysa sa mga normal na spark plugs. Meron din siyang nakalagay na instructions dito, so ilalapat mo muna siya, tapos kapag nakalapat na siya, higpitan mo siya ng 1/4 of a turn, fraction of a circle, 1/4 of a turn. Tapos sa maintenance niya, hindi mo siya kailangang i-gap. Check mo lang para makita mo kung okay pa yung spark plug. Tanggalin na natin yung lumang spark plug gamit tong tool na kasama ng motor, tapos kabit na natin tong NGK na Iridium. Dito located yung spark plug natin sa kaliwang side ng motor. So dahil nakabaklas na tong fairings ko dito, mas madali natin siyang ma-access tsaka makikita. Pero pwede mo naman yung dukutin dito. Yan, pag ganyan. Tanggalin muna natin itong spark plug cap para ma-access natin yung spark plug. Hilahin nyo lang yan palabas. Yan, spark plug cap. Tapos inspect nyo din kung may corrosion dun sa loob. Meron yung copper dun sa loob. Yan, check nyo kung may dumi, may corrosion. Kapag ganun, palitin na. Ito okay pa. Wala pang any corrosion or dumi sa loob. Tapos ayan na yung spark plug natin. Salpak natin tong pangtanggal ng spark plug na tool. Ayan. Tapos yung butas, isia-angle lang natin para mapihit natin siya or maluwagan. Shoot lang natin dyan. Tapos luwagan natin siya counterclockwise. Pag naluwagan nyo na, pwede nang alisin to. Tapos ikutin nyo na lang hanggang sa matanggal yung spark plug. Devon, nalis ka dyan, Devon. Yan, tanggal na natin. Ito na yung lumang spark plug natin. Normal na spark plug na stock. Ito nyo yung dulo, iba siya. Okay naman yung sunog niya. Nakapipe pala ako dito na JBT version 3, nakapanggilid. Tapos naka-remap kay MWorks Speed Tuner Pampanga. Ito naman yung papalit natin na Iridium. Ito usually sa mga stock. Ito Iridium. Ito na yung papalit natin. Same sila ng size. Same ng heat range, 9. Salpak na natin tong Iridium spark plug natin. Lagay lang natin doon sa spark plug remover tool. Tapos shoot natin dito. Screw lang natin siya ng clockwise hanggang sa lumapat siya. Yan, kapag lapat na siya, higpitan na natin siya ng 1/4 of a turn. So kung bilog, 1/4 ng bilog. Gets nyo naman siguro yan. Gamitin ulit natin to pang higpit. Tansyahan na lang. Tansyahin natin yung 1/4. Hindi lang makikita masyado pero tansyahin ko na 1/4. So hanggang dito, banda. Ayan, 1/4 na. Okay na yan. Tapos balik na natin yung spark plug cap. Shoot lang natin. Ilapat natin maigi. Kapag ka naisalpak na natin, ikot-ikutin natin na ganun hanggang sa pumasok siya. Ayan, lapat na. Reset naman natin yung ECU gamit tong 4-pin na SCS connector. Alam ko yung version 3 ay 6-pin. Ito, 6-pin to. Itong gagamitin natin kay Click version 2, 4-pin SCS connector. Tanggalin lang natin tong battery cover. Kunin natin tong DLC cable, data link connector, push hila. Saksak natin tong SCS connector. Ngayon, habang nakasaksak yung SCS connector natin sa DLC, full throttle natin, ito. Tapos on natin yung ignition. After matapos ng fast blink or after 5 seconds, bitawan na natin yung full throttle. Slow blink ng mga 3 to 5. Off ignition. Yung slow blinking yung confirmation na na-reset na natin yung ECU or successful siya. Bunutin na natin yung SCS connector. Ito.
Balik ko na lang tong cover. Start naman natin yung motor. One click. Test ride naman natin si Honda Click. Okay naman yung throttle response niya, although hindi ko siya ganong ramdam. Gawa nang kasi naka-rem up na tong sa akin, kaya given na maganda na talaga yung throttle response niya. Pero kung halimbawa luma na yung spark plug nyo, lumang luma na, tapos naka all stock kayo, hindi kayo naka-rem up, nakaramdaman nyo talaga yung difference niya sa throttle response kapag nagpalit kayo ng iridium na spark plug. Mas maganda kasi talaga yung bigay ng kuryente nito. Pero sa akin siguro minimal lang yung changes na nangyari sa kanya kasi nga naka-rem up na to. Maganda na yung throttle response niya talaga. Siguro nadagdagan siya ng konting responsiveness. Yun na lang siguro ang masasabi ko. Nagpalit din pala ako ng center spring dito kay Honda Click kahapon, kaya mabe-braking ko siya ngayon. Itong NCY na 1000 RPM na pang Click 150, clockwise ang ikot ng coil ng spring. Bine-braking ko rin ngayon kaya lumabas ako. Tapos sakto, test ride natin dito sa NGK Iridium spark plug ni Honda Click. Si Honda Beat ko pala at saka si Honda ADV 160, naka Iridium din yon. Yung kay Honda Beat ganito rin, NGK Iridium, pero CPR8 ang gamit ko doon. CPR8 meaning mas mainit ng konti yung kanyang heat range, dagdag konting performance, pero mas mainit ng konti sa makina. Hanggang ngayon okay pa yon. Yung pa rin ang gamit ko kay Honda Beat, maganda pa rin yung throttle response niya. Kay ADV 160 naman ang gamit ko is yung laser iridium, tapos same lang ng stock yung heat range niya, which is 8. Iba yun, mahaba yun sobrang haba ng thread nun. Kay Beat at Click parehas, kay ADV iba ang spark plug, yung size. Birit natin dito para ma-break in din natin yung center spring. Na tayong kalarong Click version 3. Bilis niya Hindi pa siya makadulo, sobrang tigas pa ng center spring na gamit natin. Kaya maganda bine-breakin yung center spring para lumambot-lambot siya ng konti. Nauuna yung angat ng bola natin na sagad na, hindi pa nakakasagad ng piga yung sa center spring kasi bago pa nga matigas pa siya. Pero so far okay ang takbo niya, maganda. Walang RPM drop ako naramdaman. Kailangan ipipigain mo lang talaga or totodoan mo ng throttle para mas lumambot yung bagong center spring. Bagal siya mag 100 Ano ba 100? Break in lang, matigas talaga tong center spring na to kasi pa clockwise yung ikot niya habang napipiga siya or na-apply ng torsional force, compression tsaka torsional force kasi nga yung galaw ng torque drive, mas tumitigas yung spring force nitong center spring na to, which is clockwise ang ikot ng coil. Tip na rin pala kapag ka nagtotono kayo, ano ba, bago yung center spring nyo, pag feeling nyo nabawasan yung dulo, break in nyo lang or pwede magbibigat kayo ng konti ng bola. Bola ko ngayon 10 grams Hindi na ako nag-adjust pa, kumbaga i-break in ko na lang yung spring para mag-match siya sa shifting na kayang tumulak na bola na masasagad yung buka ng torque drive natin. Kumbaga pigang-piga yung center spring na kaya siyang may tulak ng bola. Palalambutin ko na lang to, okay na to, hindi na ako mag-adjust ng bola. Pero so far maganda yung performance nung spark plug na kinabit natin kay Click. Ang naging problema, hinataw-hataw natin doon, walang kakaibang tunog. Tested ko na rin naman yan talaga kay Beat pa lang tsaka kay ADV 160. Taon ko na gamit, di pa ako nagpapalit. Kay ADV siguro mga 20,000 na yung tinakbo nun ng laser iridium, okay pa rin siya. Pero every 6,000 chinecheck ko kung okay pa yung condition, tapos yung gap niya, check nyo dyan maiga yung center electrode kung natutunaw na ba. Basta check nyo yung condition every 6,000 or 5,000 kilometers. Pero so far sa testing natin, okay naman siya. Hindi lang tayo makadulo kanina kasi nga gawa ng center spring sobrang tigas pa. City driving, okay naman siya, swabe. Pag gusto mo mag-overtake, bibigyan ka niya ng power. Responsive talaga.
walang patayong RPM. Ramdam ko lang talaga na bumagal yung acceleration kasi nga bago yung kinabit ko na center spring na matigas. Pero ito yung gamit ko din kay ADB na center spring na NCY. Maganda talaga performance niya. Tapos yung kay ADB naka torsion control, ito walang torsion control. Pansin ko kasi kay Click ay namamatay yung RPM niya or dumadapa kapag ka yung top speed na talaga, yung tumatakbo siya ng 120. Pag tumutong siya ng 120 parang bumababa yung RPM. Kaya nagtatry ako ng iba-ibang center spring para masolusyonan ko yun. Pero hindi ko pa natatry kasi doon ko tinatry yun sa New Clark City. Subukan ko na lang din doon kung sakaling makadaan or may time. Pero tapos na kasi ako sa top speed serye. Kaya chill na lang muna. Puro mga maintenance na lang muna yung ginagawa ko. Sa Shopee ko pala nabili yan, yung Iridium na pang Honda Click at Honda Beat. Ay, ganoon na din yung link nyan sa description para kung gusto nyo i-try. Shopee Mall yon na NGK talaga, kaya legit. Ingat din kayo sa pagbili niya kasi maraming fake na NGK. So, yung sa link ko, yun talaga legit yun kasi Shopee Mall ng NGK, Philippines. Yung pang ADB, try ko din maghanap kung meron pa kasi mabenta yun laging ubos. Yung dati na kinabit ko, yung Laser Iridium. Mas mahal nga lang yun, nasa 1.2 yata ang presyo nun. Laser Iridium naman yun. Ito yung normal na Iridium, 500 plus. Walang patay RPM, oh. Ang ganda na marangkada.